BitsTV.com. In a black, star-sprinkled sky, we soar backward over Earth. Massive block letters of gold and silver orbit into view. The continents show the speckled, electrified glow of hundreds of cities. The Earth eclipses the sun, and a massive word hovers front and Encoded by center. BitsTV.com. Universal, a Comcast company. Animated logo, Briarcliff Entertainment. Animated logo, Open Road Films. A bear walks down a snowy city street. A young boy looks out a window at the bear. Black Bear Pictures logo. The sun rises over the ocean. Waves lap on the beach. Well Entertainment logo. Enjoy watching BitsTV.com. Magandang araw. Alam mo, araw-araw lalo kang gumaganda. Claudia. Salamat po, sir. Pero bawal po. Mabuti, kasi hindi ito para sa'yo. Iwan mo muna kami. Sige po, sir. Kumusta ka po, Mama?
Ano, kabado ka? Ayos lang. Nung una kitang makita, naisip ko na ito yung lalaking alam ang gusto niya. Halata lang na takot. Hindi ako takot. Ano lang? Oo, alam ko. Normal lang sa atin ang mangailangan. Pero dapat magbayad para makuha ang gusto mo. Kaya nga, nandito tayo ngayon. Oo. Kausapin mo na siya. Sige na. Napaka-sweet niya. Makikita mo. Beatrice, umayos ka. Hello. Hi. Pwedeng makita yung drawing mo? Huwag mo nang tingnan. Beatrice, di ba? Sa kwarto. Mamaya na lang. Mag-usap muna tayo. Okay? Sasayangin mo lang ang oras mo. Okay lang. Ilan taong ka na? Ilang taon ang gusto mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto lang kitang makilala. Para alam ko ang gusto mo. Gusto mo ng 13? Ano ba? Hindi. 12? Please. Papa! May nakakabit! Papa! Papa! Kainis! FBI! Ibaba mo yung baril mo! Ibaba mo! Relax lang. Huminahon kayo. Masira ulo ka! Sasama ko siya. Kumalma ka, Leon. Makinig ka sa akin. Tama na. Pareho tayong mapapahamak pag hindi ka tumigil. Investigador? Taga-Mexico? Oo. PFM? Huminahon ka lang. Hindi na ako babalik sa lugar na yun. Ibaba mo na yung baril! Wala nagsasabing babalik ka. Tsaka na natin yan pag-usapan kapag ligtas ng lahat. Okay? Sinungaling! Lahat kayo sinungaling! Alam kong hindi mo siya sasaktan. Anak mo siya. Okay? Kailangan niya. Wala kang alam! Alam kong ayaw mo mangyari to. Wala sa atin ang may gusto nito. Okay? May anak ka, Leon. Ibaba mo na yan. Bitiyo mo! Halika na, Beatrice! Halika sa amin! Halika na! Babaan pa! Marisol! Ituwid mo yung likod mo! Alex! Masaya akong makita ka, pare. Ano to? Ano to? Marisol! Tingnan mo kung sino nandito! Sana ba yan? Ang laki niya na. Nakakatuwa naman. Ang hilig sa kabayo. Ang mahal. Para kang nagpa-divorce. Oo. Ang galing mo sa Guadalajara. Yung lugar na yon, inis-ninis ako doon. Parang dito, ayoko sa syudad. Yung mga tao, yung amoy, mga nakakabwisit na bland. Huwag mo masamayin, ha? Ayos lang. Mas maganda sa probinsya. Naalala mo yung Tamalpais? Ibang klase rin yung mga sita na yon. Nag-enjoy tayo.
Masaya, di ba? Medyo hindi ako nag-enjoy sa ganong gawain, Mauricio. Oo nga. Sensitive ka pala. Parang artista. Ano ka ba? Relax ka lang. Okay ng buhay natin ngayon. Maraming pera, konting das. May pinabibigay sa yung kaibigan natin. Mauri, may iba na naman. Gusto ko muna magpahinga sandali. Tanggapin mo na. Sa El Paso yan. Galing ka doon, di ba? Kaya nga ayaw ko pa eh. Vodka martini, please. So, masyado bang maaga para uminom ng wine? O late na para sa Bloody Mary? Nakadepende yun sa kung anong gusto mong mangyari sa araw mo. Depende yun sa'yo, di ba? Mag-isa ka lang? Hindi na ngayon. Excuse me. Kamusta ang biyahe? Tapusin na natin to. Oo, nandito na siya. Tama ang iniisip mo sa kanya. Mukhang maasahan naman. O, sige, bye. Ang sabi sa akin, mabilis lang to sa'yo. Mabilis nga. Gusto ko makasiguro na totoo ang sinabi nila. Hindi, wag na. Mas mabuting konti ang alam mo. Ikaw yung tumulak sa kanya. Gusto ko sana siyang iligtas. Sinungaling ka. Alam mo, Beatrice, yung nangyayari sa'yo, yung ginawa ng papa mo, hindi yung tama. Pero hindi mo yung kasalanan. Walang bata Sabi ni dapat Papa, ratuhin yun ang ng paraan ganun. para maging malaya. Mas okay na yun kesa dito. Regalo ko sa'yo. Ayoko niyan! Alam mo, may special visa ang kagaya mo para manatili ka dito sa US habang inaasikaso ang Gusto kaso mong mo. magsalita ako. Hindi tamang nakakulong ka rito habang malaya ang taong may kasalanan sa'yo. Sabi ni Papa, wag akong magsalita. Ipapalipat kita sa Child Protective Services, okay? Magkakapamilya ka, hindi ka ikukulong. Wala akong hihinging kapalit sa'yo. Okay, kung magsasalita ka, mas mabuti. Kung ayaw mo, okay lang din. Hindi ito nararapat para sa'yo, Beatrice. Mukhang magsasolo ako ngayong gabi. Tatapusin ko muna to. May permit filing ako sa city. Sa city? May trabaho ako, Wendy. Ang kontrata, hindi basta sumusulpot. Huwag mo na akong hintayin. Ellis?
Ano? Hindi ko gusto ang amoy ng pabango niya. Ayoko maamoy yan pag uwi mo, okay? Bad trip. Please! Maawa ka. Alam mo kung bakit ako nandito. Mali ang iniisip mo. Yan naman palagi ang sinasabi niyo. Please! Nasaan? Nasa safe. Sa taas. Pakiusap. Maawa ka. Wala akong ibang sinabihan, okay? Hindi na dapat umabot pa sa ganito. Umabot na kaya nga ako nandito. Okay. Buksan Okay. mo. Oo, ito na. Okay, kung ibibigay ko to sa... Okay. Dad? Nandiyan ka ba? Pupunta ako kina Annabelle. Baka doon na ako matulog, okay? Alis na ako. Hi, Danny. Nasaan siya? Yung nagugulo ba sa crime scene ko? Nandun siya. Mrs. Van Camp, siya si Detective Danny Mora. Nakikiramay po kami, ma'am. Kailan niyo huling nakita buhay ang asawa niyo? Kagabi lang. Siguro mga 9. May pinuntahan akong art opening. Ang sabi ni Ellis, magpa-file siya ng permits. Mukhang merong ibang tinatrabaho ang asawa mo. Sa palagay ko meron siyang kausap na kaibigan. May number ka ng babae o lalaki? Linda, si Agent Sarah na magtutuloy ng interview. Pwede kong ibigay ang number niya. Salamat, ma'am. Meron siyang nakawin na kanegosyo o may kilala kang gustong manakit sa kanya? Ang totoo, hindi ko alam. Please, tulungan niyo ako. Anong sasabihin ko kay Emma? Huwag ka masyadong umasa. Kapag ganito ka bigla ang umpisa ng Alzheimer's. Alam ko ang sintomas. Kumusta? Ako to, si Alex, kapatid mo. Gwapo mo ngayon ah. Alam mo ba, nakita ko to nung nakaraang araw. 1969, naisip agad kita. Naalala mo ang taon na yun, ha? Yung draft, ang Suns at ang Bucks. Nagtayang dalawa sa first round pick. Nagdesisyon ng coin flip. Heads ang pinili ng Phoenix. Ayun, tails ang lumabas. At yung Bucks nakuha si Lou Alcindor. Alam mo, hindi na ako masyadong nanonood ng basketball. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huli.
Tinawagan ako ni Captain kanina. Sinabing hindi na ako kailangan. Good. Mabuti at kompleto kayo. So, dun sa nangyaring raid kay Papa Leon, na-recognize na ang task force. Babalik na si Detective Marquez sa Mexico. Hindi pa kami tapos, sir. Ang pakikipag-ugnayan sa Mexico Police. Tapos na tayo, sir. 3 araw na akong pinapagalitan ng Washington. Tanggapin na lang natin. Ang daming taong nadama sa international investigation na to pero wala pa ring ebidensya. Pambihira talaga. May gusto kang sabihin, Marquez? Hindi to baliwala, sir. Marami na sa Mexico, Madrotes ng Tenesingo, Coyote sa Juarez. Pero nung dumating kami sa US, medyo hindi, ewan ko, siguro gusto lang talaga magbingi-bingihan ng mga taga-Washington. Hindi ako makapaniwala. Halatang may pumoprotekta sa kanila kaya hindi sila nahuhuli. Hindi ko gusto ang tabas ang dila mo, Marquez. Sinasabi ko lang kung anong totoong nangyayari. Imposibleng hindi nyo yun nahahalata. May point ang sinabi niya, sir. Walang nangyayari sa kaso dahil walang suporta. Kasi wala naman talaga. Sabihin natin si Papa Leon may pinagsisilbiang mayaman, mga puti. Sabihin natin, ganyan ba kayo lumutas ang kaso sa Juarez? May recording ni Papa Leon na nagyayabang tungkol sa kliyente niya. Okay, alam kong personal to sa'yo. Pero hanggang dito na lang. Babalik ako. Nakita ko yung papeles. Witness ba siya o biktima? Pareho. Lalapit ako sa social services. Baka makatulong sila sa counseling at pag-aaral niya. Maganda yan. Pwede ko bang malaman kung may natitira pa siyang pamilya? Wala na. Trafficker ang tatay niya. Magpapaalam lang ako. Balitaan na lang kita. Mukhang okay ka naman dito. Tinanong mo ako noon sa bahay tungkol sa drawing ko. Disyerto yun. Yun nandun ang drawing ko. Ayun ba yun? Ang ganda. Sa'yo na. Dadalawin ulit kita dito, okay? Pangako yan. Wag! Wala akong pinagsabihan pakiusap. Maawa ka.
May problema ba doon? Hindi ko gagawin. Alam ng tao mo kung para kanino ang kontrata. Sinabi ko nang hindi ko gagawin. Bingi ka ba? Tatawag ako sa Mexico City at itatanong ko ano masasabi nila. Hindi. Hindi. Gusto kong putulin mo yung kontrata. Ano ako, baliw? Empleyado ka lang. Hindi ako nagpapaputos. Gusto mo to? Ha? Kung ganun, putulin mo yung kontrata. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Alam na alam ko. Mr. Borden, ng 22 Bienvenida Avenue, Silver Springs. Mananatiling buhay ang babae. O ikaw mananagot sa akin. Sira ulo. Wag. Ayoko ng speech at walang awards, please. Hindi tungkol sa akin ang donation ko. Oo, tama ang sinabi mo. Yan nga ang halagang ibibigay ko. Kaya lang lahat ng construction na manggagaling sa donasyon na to, huwag niyong pangalan ng The Devana Sealman Wing. Tawagin lang natin The Sealman Wing. Naiintindihan mo naman siguro. Itong donation na to, para to sa lahat. Nasa telepono pa siya? Opo, ma'am. Si Dr. Myers. Nasa baba na po 3 minutes ago. Pagkatapos ko nito, tsaka mo siya papasukin. Salamat. Diba nilinaw ko sa'yo, huwag kang tatawag sa opisina? Alam niya. Ano ang alam niya? Alam niya ang pangalan ko, tirahan, ayaw niya ituloy ang trabaho at nasa kanyang flash drive ni Van Camp. Ang sabi mo hindi siya magiging problema. Tatawag ako sa Mexico City. Isang solusyon pa lang yan. Alam natin, dapat mong gawin yan. Anong kailangan niya? Putulin ang kontrata sa pagpatay sa babae. Sa kanya ibibigay ang drive. May iba siyang ibig sabihin. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko sinabing may tiwala ako. Ang sabi ko, alam ko ang pakay niya. Alam ko kung anong laman ng drive. Ayaw kasi paot ni Randy sa bisyo niya. Hindi ko gusto ko saan papunta tong pinag-uusapan natin, William. Sinabi ko na sa'yo ang alam niya. Tungkol sa babae, tungkol sa akin. Ako nang bahala. At huwag mo na akong tawagan ulit. Alex. Shh. Halika. Okay lang. Sino ka? Ako si Maya. Nasa hotel ka. Hotel? Oo. Nanaginip ka lang. Okay na.
nag-enjoy ako. Sa susunod na babalik ka. Hindi na ako babalik. Magandang Okay. Nagbabalik kami muli. Good luck Live sa'yo. kami ngayon dito sa El Paso. Ikaw Yung rin. 13-year-old na babae ang pinatay sa Sunset Heights. Kinilala ang dalaga na si Beatriz Leon at kakalipat lang sa isang group home mula sa El Paso Detention Center. Ayon sa spokesman ng El Paso Police Station, ang pagpatay sa dalaga Nandito ba walang ako kinalaman kagabi? sa group home o sa Oh, kasalukuyang anong tensyon problema? na nangyayari sa border. Abangan ang mga karagdagang detalye Sigurado tungkol ka? sa kasong ito. Oh, Nandito ako. oh, Buong gabi. oo, nasasaktan na ako. Nandito ako buong gabi. Oo. Makinig ka. At sundin mo ako. Umalis ka na ngayon. Hindi ka nagpunta rito at hindi tayo nagkita. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Alis na ako. Okay, huwag ka munang bumalik dito sa hotel na to na mga ilang buwan. Narinig mo ako? Oo. Huwag mong bubuksan pag may kumatok. Kahit sino. Mabalik tayo sa kaso ni Beatriz Leon. Ang lumalaganap na pananakit sa mga bata, nagbibigay hudyat sa mga kartel sa tapat ng border. Wala pang pahayag ang mayor tungkol sa nangyaring insidente. May nakalimutan ka, yung pills mo. Taas! Tago! Enjoy watching DipsTV.com. Kailan ka pa lumambot, Alex? Papatayin ka nila. Happy retirement, Bowery. Alex! Alex! Salamat, tinawagan mo ako. Hindi ko na alam ang nangyayari sa lugar na to. Sa totoo lang, araw-araw para ako nasa Afghanistan. Sino sila? Inaalam pa, Jane at Joe daw. Nasa harap yung lalaki. Sunog na sunog siya. Yung babae nasa trunk. 32 caliber na bala sa leg at meron suppressor markings. Gaya nung nakuha natin kay Beatriz Leon. Nakarehistro ang kotse sa isang David Marshall. Nirentahan sa airport. Isang expat businessman na galing sa San Diego. Baka siya ang isang bangkay. Nahirapan pa kaming kilalanin. Lasing na lasing ang lalaking yun at 3 beses ang bumunot ng 24. Pakipirmahan na lang yung report bago ka umalis. O sige, Ano to? nagkalat sa sahig. Hindi nag-match sa database kaya pinaka-test muna namin sa lab. Kung prescription to, baka Sarat na yan. makatulong. Alam namin ang gagawin namin, Vincent. Hindi kami taka. Titingnan ko kung mayroong pangalan na Marshall sa Vicap. I-update kita sa ballistics pag may resulta na, pati sa field. Sige, salamat. Vincent, sorry sa nangyari sa bata. Nakakalungkot.
ako makauwi. Ayaw ka na nilang tanggapin sa Mexico? Huwag kang humingi ng pahintulot sa akin para manatili. Sabi ni Linda kailangan. Nako, kung ganoon. Ano ka ba? Kilala mo siya. Oh, Walang may pakialam sa batang yon, Vincent. Bukod sa'yo, sa akin, at si Linda. May magagawa ako na hindi nyo kayang gawin. Bilang concerned citizen. na taga-Mexico? Okay, concerned Mexican citizen. Na may questionabling investigate authority sa United States? Alam mo, hahabulin ka talaga ni Nasbam. Hayaan mo si Nasbam. Hindi niya ako tao. Maniwala ka, hindi ako magsasalita hanggat hindi mo ako binibigyan ng dahilan. Malaking katangahan yung sinasabi mo sa akin ngayon, Alice. Sana naiintindihan mo. Pinilit mo akong gawin to. Hindi ako babagsak mag-isa. Huwag na natin itong pasamayan. Masama na ang pambablackmail mo. Lahat Mr. ng- Van Camp, hindi ako nakikipagnegosasyon. Lumagpas ka sa linya at hindi ka na makakabalik. Isa na namang 32 caliber. At sa palagay ko, meron na namang makikitang suppressor markings. Kakausapin ko yung asawa. Susunod ako. Tama kaya siya? Pupusta ako. Problema to, walang duda doon. May heater na naglilinis ng kalat niya. Kita na lang tayo mamaya. Mabuti pa nga. Ang alam ko, sir, inaasikaso mo yung Van Camp murder. Ang alam ko, sir, nagtatrabaho ko sa FBI. Si Hugo Marquez ba yung nakita ko? Sir, tingin ko konektado to kay Beatrice Leon. Yung Jane Doe na natagpuan sa trunk ng kotse at siya, si William Borden. Kapag lumabas na 32 caliber ang ginamit dito, 3 tao nang pinatay sa isang barel. Naiintindihan ko na yung bata. May naalala ka sa kanya, kaya obsessed ka. Ginagawa kong trabaho ko. Sabi ni Hugo Pro ang may gawa, may pinarurusahan. Posibleng hitter galing sa kabilang border.
Pero hindi kayo sigurado. Hindi pa, pero pag nag-match ang ballistics at meron talagang Mexican killer na pumapatay dito, dapat pigilan natin siya. At kailangan natin si Marquez. Gawin yun dapat gawin. Pero mag-update kayo araw-araw. Okay. May resulta na sa pills galing lab. Defadil. Gabot sa Alzheimer's. Malapit na magulyanin ng shooter. Okay. Nasa loob niya asawa. Oo. Huwag ka masyado maniwala sa kanya. Ewan ko kung nakadroga o baliw lang talaga. Gusto mong pakinggan? Oo. Ay po. Mrs. Borden, ako si Agent Sarah. Siya si Detective Marquez. Nakikiramay kami sa nangyari. Ganito talaga ang buhay. Alam mo hanggang ngayon, hindi pa nagsisink in. FBI. Ayos ah. Agent ka rin ba? Agent mula sa Mexico. Anong kinalaman ng Mexico kay William? Ayaw niya sa lugar na yon. Yun mismo ang aalamin namin. May napansin ba kayong kakaiba nitong mga nakaraang linggo? May nagbago sa pakikitungo ng asawa niyo? Hindi nagbago ang pag-uugali ni Will sa loob ng 20 years. Wala. Walang nagbago. Abogado siya saan? Real estate. Pasensya na sa tanong, Mrs. Burden. Pero konektado po ba ang asawa niyo sa prostitution? Hindi ko rin alam. Upo kayo. Gagastos siya para doon? Hindi siya ganong tao. Kilala ng asawa mo si Alice Van Camp? Kilala ko si Wendy. Nakikita kami minsan sa events. Iisang mundo lang ang ginagalawa ng mga tulad namin. Mahilig kami sa cocktail, detective. Margaritas. Piña coladas. Salamat sa tulong mo, Mrs. Borden. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami. Binilin po ni Ma'am Hindi na ko wala. hinihingi yung opinion mo. Kanina pa ako tumatawag. Patay na si Borden. Merong pumatay sa kanya. Kung natumba si Borden, malapit na tayo. Ano ba, Ma? Halika. Halika. Huminga ka. Hingang malalim. Ganyan nga. Kailangan mong umalis ng El Paso. Ngayon na. Gamitin mo ang company plane. Paano ng party? Makinig ka. Bukas, pagkatapos ng party, pupunta ka sa Geneva. Doon ka lang sa bahay. At gusto kong gumawa ka ng arrangement para makapagparehab ka. Rehab? Pag nadawit ka sa nangyayaring gulo, magkakaproblema tayo. Kaya dapat ginagamot mo na ang sarili mo. At magkakaroon tayo ng oras para makakuha tayo ng mahusay na mga abogado. Isa pa, kailangan mong magamot, Randy. Sorry po. Patawarin niyo ako. Ayos lang yan, baby. Naiintindihan ko. Lumabas na ang ballistics report. Pareho ang ginamit kay Beatriz at yung babae sa kotse, pero hindi kay Borden. 2:32, 2 shooter. Trafficking, Vincent Serra. Ikaw yung nagdala sa babae sa group home. Tama ba? Sino to? Marshall. David Marshall. I-trace mo. David Marshall, yung may kotseng nasunog sa city? Ikaw may gawa? Pagod na akong gawin ang trabahong dapat sa inyo. Anong trabaho? Borden, Van Camp. Yung pang-aabuso nila sa bata, wala kayong ginagawa tungkol doon. Ikaw ang pumatay kay William Borden? At Alice Van Camp? Oo. Yung batang babae, si Beatriz Leon. Hindi sa bata, si Mauricio yun. Yung lalaki sa kotse. Ang bagal niyo para pagbayarin sila. Mayaman sila. Sinong mayaman? Yung abogado, yung kliyente. Sinong kliyente? Kilala mo ba siya? Sino? Yung babae. Beatrice. Medyo. May pakialam ka? 15 seconds. Siyempre meron. Gusto ko maniwalang mabuti kang tao, Vincent. Ako ang masamang Ang tao, matagal ko nang alam yun. Pero dapat silang maparusahan. Kung hindi ko tumatapos, sana magawa mo. Nasa baba, sa park.
Pinaglalaruan tayo. Sinabi niya mabagal tayo. May siraulong pinagkakakitaan ng mga bata pero kailan sila mapaparusahan? May 2 to 3 years pa. Napakayaman daw nila. Unti-unti nang nawawala ang ebidensya natin sa trafficking. At gusto niyang ibunyag ang traffickers na hindi natin magawa. Nagbibigay siya ng clue. May pinatutunayan siya. Deep in the night. You see, right now, Peter and Maria, Evita, you got my boy on the deck tonight, and it's deep up in the deck tonight, honey. You hear me? Deep in the night. The people gonna play deep in the night. The players gonna play deep in the night. When the music here to say deep in the night. When the music don't go away. Come on. Umiinom na naka-duty? Hindi naman to official duty. Ang lalaking to, sa kanyang detention center? At nagtataka ka bakit natin pinoprotektahan. Hindi na ako nagtataka. Deep in the night. Deep in the night. Understand? Nasa lower deck si Randy. Papasok na siya. Papunta na ako. Hugo, magbantay ka sa taas. Sige. Nasa boat ang target! Dali, magubad ka na. Ano ba? Ibaba mo. Magaling. Ikaw si Vincent, di ba? Ako nga. Ako si Alex Lewis. Alam mo ang ginawa nila dun sa bata, di ba? Oo, alam ko. Marami akong kasalanan. Pero hindi ako nananakit ng bata. Hindi. Bakit hindi na lang tayo mag-usap na maayos? Wala akong oras dyan. Alam ko kung bakit mo sinasabi yan at may sakit ka. Lahat tayo mamamatay, Vincent. Ang mahalaga kung ano nagawa mo, Papa. Vincent! Umalis ka! Umalis ka na! Mahusay siyang bumaril. Sobra. Nakasalalay na to Huwag sa'yo. ka kikilos! Baba mong baril mo! Pag namatay ako, hindi mo malalaman ang totoo. Ibaba mong baril mo. Hoy, ano ba? Ano bang ginagawa mo? Huwag na sana siya eh! Pambihira ka, Vincent! Anong iniisip mo? Bad trip talaga!
Alam mo, 15 years na akong hindi umiinom. Pero ngayon, nalalasahan ko yung lasa ng alak sa lalamunan ko. Pinatay ang anak ni Davana Silman habang akong in charge. Hindi siya natutuwa sa atin. Kumuha siya ng off-duty ng mga pulis para protektahan siya. Naunahan niya tayo. Malamang nasa boat na siya bago magsimula ang party. Sinong lalaking to, Vince? Si Alex Lewis. Ang alam ko, American siya. Alam ko rin na contractor siya. Tingin ko, hindi to parte ng utos. Gusto niya ipagiganti si Beatrice Leon. Sir, ayos ka lang? Nakatulog ako. Nakainom po ba kayo, sir? Si Paul. Kasama ni Paul ang mga anak niya. Diyos ko po. Motorcycle Patrolman Eric Lyle. Natagpuan niya si Alex na sugatan. Ang daming dugo sa loob ng kotse. Ewan ko, baka nabigla siya. Hindi niya gawain yan. Gawain niyang pumatay, Vincent. Hanapin natin siya bago mauna ang El Paso PD. Hindi sila matutuwa dito. Okay. May alam tayong hindi nila alam. Kilala ko kung sino si Alex Lewis. Tiningnan ko ang juvenile records. Vandalism, auto theft, assault. Posibleng siya yan. Ang problema lang, patay na si Alex Lewis. Namatay sila ng tatay niya sa sunog sa bakery nila 40 years ago. At sa tingin nila si Alex ang gumawa ng sunog. Nandito ang kapatid niya, sa care facility sa Parkway. Advanced Alzheimer's. Malapit ang mamatay. Tiningnan ko rin ang medical records. Suki sila ng kapatid niya sa ER. Palaging nahuhulog sa hagdan o di kaya aksidenteng napaso. Ang daming impormasyon sa kanila. Hindi nakasuhan ng tatay sa pang-aabuso, sexual man o pisikal. Kukuha ko ng warrant sa bakery? Oo, sige.
May lalaki sa Mexico City na binanggit ni Borden habang kausap si Devana Silman. Siya kaya nagbayad sa kanya. Kasi kung walang balak si Alex na patayin si Silman, gusto niya mahuli natin siya. Pero walang ibang magtuturo kay Silman sa lahat ng to bukod Kay kay... Alex. Si Silman ang pinakamahirap hulihin sa lahat. Nilapitan ka ni Alex para ikaw ang tumapos. Walang ibang address sa medical records sila Alex bukod sa bakery. Kalimutan nyo na, walang tao doon. Pwera kong kalapati ang hanap nyo. Anong sabi mo? Kalapati. Lumilipad. Ang dami dun sa loob. Yung lab report ng kotse. Kung saan pinatay yung patrolman. Maraming nakitang ipot ng kalapati sa kotse. May kailangan ka ba? Ano? Wala kang gusto? Wala, salamat. Oras na, boys. Check in. Enjoy watching BitsTV.com. Yes, sir. Boss. Pakitin mo. Ikuha niyo ng bagong battery. Ibaba niyo! Ngayon na! Ikaw, atras! Dito ka lang. Huwag na huwag mong bubuksan yung pinto. Bakit na siya? Mora! Mora, nasa
rooftop. Copy. Kung may pagkakataon, itumba nyo na. Copy that. Tapos na. Umalis na tayo dito. Pinatay mo ang anak ko. At alam ko kung anong ginawa mo. Firing pin. Alam mo ang dahilan kung bakit hindi pa kita tinapos? Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Ayokong kawahan ka. Hindi. Sisiguruhin kong mapupunta ka sa Yuma kung saan pahihirapan ka nila hanggang sa mamatay ka kasi napakarami mong pinatay na pulis. Lalo na yung ginawa mo sa bata. Alam mo kung anong ginagawa nila sa nananakit ng bata. Kakausapin ko ang FBI agent na si Vincent Serra. Wala nang iba. Wala akong pakialam. Meron kang 3 counts na murder. Nag-match yung baril mo sa pumatay kay Borden at Officer Eric Lyle. May asawa at 2 anak. Danny! Kailangan niya ng doktor. Hindi niya kailangan. Pahihirapan ko siya at makikita mo. Bago matapos ang araw, aamin siya sa lahat ng ginawa niya. Kung pinuntahan man ni Alex si Silman, dapat may balita na. Lumalala ang sakit niya. Wala siya maalala. At napakatahimik rin ngayon ng PPD. Galing to sa bakery address. Ano yan? Diyos ko. Saan to galing? Hindi na mahalaga. Hawak ng El Paso PD si Alex at gusto kong ilipat mo siya sa kustodiya natin. Hayaan mo siya sa kanila. Sino bang kinakampihan mo dito? Kailangan ko siya makausap. Pero mukhang ayaw yun mangyari ng mga taong makapangyarihan. Anong ginawa mo sa kanya? Ayaw niya magpa-aresto. Kaya ginulpi mo siya? Huwag mong kalimutan pumatay siya ng pulis. Malaki bang bayan ni Davana Silman? Tigil na kayo! Akalain mo, ang FBI, ikaw yung bumaril sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa ko. Hindi ko yun hihilingin sa'yo. Salamat.
Malapit na rin tumawala ng visa. Alam kong gusto mong ayusin to. Gusto ng ayusin? Hindi. Gusto kong patayin si Sealman. Hindi siya konektado sa kahit na anong kaso. Alam mong hindi yun totoo. At sa kanya nag-umpisa ang lahat. Inutusan niya akong patayin ng 2 tao. Alice Van Camp at yung bata ang pangalawa. Yung 13-year-old na babae, si Beatrice. At hindi ko kaya. Oo. Hindi ka mananakit ng bata. Okay, diinan mo. Salamat. Maraming salamat at nandito ka para sa akin sa kabila ng nangyari. Hindi lang kita kliyente. Totoo ba yan, Joseph? Alam mo bang ang pinakamahirap sa lahat ay pagkatiwalaan ng mga taong malapit sa'yo? Bukod kay Randy, hindi ko pa rin alam kung bakit ninalapitan ako ng mga tao. Ano ka ba? Kaibigan mo ako, Davana. Nandito lang ako. $10 million ang bayad kapag natapos mo ang pinagagawa ko. Hindi ko kaya. Alam mo kung anong pinagagawa mo. Sorry, pero ayoko. Sumumpa ako. Sumpa? Parang marriage vow? Pumupunta ka sa mga party ni Randy. Akala mo hindi ko alam? Huwag na natin gawing komplikado. $10 million o prosecution at makukulong ka sa pakikipagtalik sa mga bata. Davana. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo. Mahina si Randy, pero anak ko siya. At ikaw hindi. Murder for hire, murder for revenge, child abuse. Nandito lahat. Hindi pa tapos. Patay na sila lahat, Alex. Kahit umabot pa to sa korte, hindi ka na rin magtatagal. Ang sabi sa akin ng doktor, mga 3 to 6 months. Ano pang ginagawa namin? Bakit kami nandito? Davana Sealman. Hustisya. Hustisya? Niloloko mo ako. Tetestigo ko. Laban sa... Pumapatay ka ng tao. Sa tingin mo, paniniwalaan ka sa korte? Inutusan niya ako na pumatay ng... Naisulat mo ba yon? Kailangan yung ebidensya. Sa tingin mo, magkakaroon ng hustisya? Gusto kong subukan mo. Alex, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa hustisya. 12 months ago, may lasing na humarurot sa I-8. Nakaw yung kotse, sabog sa droga at hindi niya napansin na merong nakahintong kotse sa tabi. Babaeng may 10-year-old na anak. Pauwi galing Legoland na flat yung gulong. Pero si Colby, hindi niya nakita yung nanay na nagpapalit ng gulong. Sinagasaan niya yung babae. Namatay. Tapos huminto siya. At nakita yung bata na nasa likod niya. Nagsisigaw yung bata. Nakitang patay yung nanay niya at humihingi ng tulong. Pero hindi siya tumulong. Pinaatras niya yung kotse at sinagasaan yung bata. Siniguradong walang witness. Pinasabog niya yung kotse 2 miles mula sa kalsada. Pero may 15-year-old na babae na nakakita. May lalaki naglalakad palayo sa sunog, bitbitan na lagyan ng gas. Hindi yun sapat pero magagamit na para makasuhan si Colby. Alam mo nangyari? Nagsagawa ng photo lineup. Pero yung babae, hindi pinili si Colby. Pinapili sa personal, pero ayun, hindi pinili si Colby kahit alam ng lahat na siya yun. 3 beses, 3 lineups. Pero iba-ibang lalaki ang pinipili niya. Si Colby, malayat. Hindi siya nakulong. So, kainis siyang alaala na yan. At yung hustisya, wala rin kasiguruhan. Ang asawa mo. At anak. May ebidensya ako. Talaga? Anong ebidensya mo? May phone call. Si Davana Sealman. Nagbabanta. Nagbabanta sa unang lalaki na pinatay ko. Kay Alice Van Camp? Oh, may recording ako sa flip. Flash? Flash Flash drive? drive. Nasaan?
Hindi ko alam. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong maalala. Please. Okay. Sige. Nakakasuka yung mga ginagawa niya. Mabuti na lang patay na siya. Pinagtatakpan siya ng nanay niya. Si Devana Silman? Oo. Kahit parking ticket, hindi nagkaroon ng babae yan. Alam niyang nanggagahasa ng bata ang anak niya. May binayaran siya para patayin si Ellis Van Camp. Anong ebidensya mo? Yung taong binayaran niya si Alex Lewis. Nilinaw niya sa akin Testigo ng isang professional killer? binayaran si Alex Lewis ni William Borden para kay Devana Di Silman. ba siya rin yung lalaking merong demensya? Advanced Alzheimer's. Tama, kailangan ko ng totoong ebidensya. Okay, hindi yung pwedeng testimonya ng mamamatay na tao na merong malalang kapansanan. Pambihira. Kahit sinong abogado mapapawalang bisang sasabihin. Okay, merong recording ni Devana Silman at maririnig doon na pinagbabantaan niya si Ellis Van Camp. Magagamit natin yon. Hinahanap pa namin. Dalhin mo sa akin yung recording at saka tayo magsampa ng kaso. Thank you, sir. Sigurado ka sa gagawin mo? Hindi, Gerald. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Alex, kailangan nating mahanap yung recording. Kung wala yun, hindi makakapagsampa ng kaso. Naalala mo kung nasan? Sinusubukan kong maalala. Okay. Hindi ko kaya. Nawawala. Naglalagay ako dati ng notes dito. Nawala na yung notes. Pasensya na. Alex, Sorry. kung wala yung recording, hindi makakasuhan si Silman. Oh, alam ko. At wala tayong ibang magagawa para makasuhan siya. Naiintindihan mo ba? Kailangan mong maalala. Dr. Myers, May dala ako alam ko dito. tinawag na po sa amin. Sandali. Alcohol swab ba yan? Sandali lang. May order na hindi siya pwede pumasok. Kasama namin siya. Hindi pwede. Kailangan pwede pumasok. Okay lang ako. Ingat kayo. Meron siyang hostage. Malaking gulo to, Sarah. Ang gusto niya lang ay makausap ka. Sarah, ingat ka doon.
Walang magpapapasok. Si Myers yan. Sniper 2, may clear shot ka sa subject sa kanan? Affirmative. Agent Sarah, status. Napatay niyo yung hostage! Stand down! Stand down! Makinig ka, Agent Sarah! Pinadala siya para patayin ako. Pinalusot siya ng mga pulis. Tauhan silang lahat ng babaeng yon. Hindi kasi... Sigurado ka ba dyan? Makinig ka. Baka pati ikaw patayin nila para lang mapagtakpan. Oo, siguro, Alex. Makinig ka. Barry. Ang spelling nun. B-E-R-Y. Hindi, Alex. Tama. Oh, Barry. B-E-R-Y. Di ba, sabi mo, hindi magkakaroon ng hostisya? Hindi. May utang tayo sa batang yun. Vincent. Alex. Alex! Alex! Ayaw nilang papasukin si Hugo. Ipapadeport siya ni Nussbaum. Oo. At hindi na ako magtataka. Saan ka nila ipapadala? Crime against children. Ikaw, Wala pa. Vincent, tamang pinaglalaban mo. Naalala niyo kung saan. Naalala niyo kung saan. Pinilit mo akong gawin to. Hindi ako babagsak mag-isa. Huwag na natin tong pasamain. Masama na ang pambablackmail mo. Lahat na. Mr. Van Camp, hindi ako nakikipagnegosasyon. Lumagpas ka sa linya at hindi ka na makakabalik. Ayan na. Hindi to sapat. Anong ibig mo sabihin? Kasi patay na si Alex Lewis at kung wala siya, walang collaboration. Ang sabi mo, kapag Oo, dinala ko tama sa yung recording. Magbabanta. Oo. Pero hindi sapat kung wala yung hitman. Ano ka ba naman? Kaso na to. Hindi ko may papanalo. Pasensya ka na, Vincent. Niloloko mo ako. Alam mo, kung kasing yaman ka lang ni Silman, kahit mahuli mo pa siyang inabot yung baril kay Alex at binabayaran siya, mananalo pa rin siya sa kaso. Okay. Okay. Mas maganda kung ngayon pa lang tanggap mo na. Sabi mo nga sa akin, si Beatrice Leon, ano ba siya para sa'yo? Ha? Isang mahirap na batang Mexican na alam mong mamamatay rin naman. Hindi yung ganon. Pipili lang si Randy Silman ng bata sa detention center at gagamitin niya bilang sex toys. Ang problema, hindi natin mapatunayan. Alam mo kung ano nangyayari. Alam natin lahat kung ano nangyayari. Isa kang napakalaki. Okay, tama na yan, Sarah! Ang dami nang nadamay at kabilang na ako doon. Oh, magpahinga ka muna, Sarah. Mahabang pahinga. Saka tayo mag-re-evaluate. Mabuti pa nga. Hi, Hi. i-celebrate natin ang suspension mo. Wala ako sa mood ngayon. Hindi kita tinatanong.
Bilis, magbihis ka na. Kailan ka pa natutong lumabas? Sinusubukan ko na magbago. Hindi pwedeng habang buhay kang siraulo, di ba? Ewan ko. Pag... Isa pa, Tama na yan, ayoko na. Baka bukas hindi na ako huwag mapakinabang. kang mag-inarte. Wala ka pa namang trabaho. Okay na ako. Okay. Kainis, wala akong dalang wallet. Sorry, may utang ako sa'yo. Baliw. Sol, Pinatay si Devana Silva sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ayon sa El Paso Police Department spokesman, wala pang sospek at wala rin nakasaksi sa nangyari. Hindi pa matukoy ang motibo ng krimen. Ang alam lang ng mga Santa kapulisan... Ines, lalapit kami sa'yo at umaasa na naway makarating sa Diyos ang mga panalangin namin. anong ginagawa mo? Naway gabayan mo at akayin sa tuwid na daan ang lahat ng mga kabataan dito sa mundo. Alibay lang ba itong ginawa mo? Amen. Text, directed by Martin Campbell. Screenplay by Dario Scardapane. Based on the book De Zack Alzheimer by Jeff Gerards and based on the picture De Zack Alzheimer by Carl Jooss and Eric Van Looy. Produced by Kathy Schulman and Moshe Diamond. Produced by Rupert Mackinick. Produced by Michael Heimler. Produced by Arthur Sarkeesian. Executive producers Teddy Schwartzman, Ben Stillman. Executive producers Peter Bocayert, Rudy Durand. Executive producers Robert Simons, Adam Fogelson, John Friedberg. Director of Photography David Tattersall BSc. Editor Joe Francis ACE. Production designer Wolf Kroger. Costume designer Irina Kachova. Music by Rupert Parks. Casting by Pam Dixon. Casting by Dan Hubbard, CDG, CSA. Liam Neeson. Guy Pearce. Monica Bellucci. Taj Atwal. Ray Fearon. Ray Stevenson.
Antonio Jaramillo, Daniel DeBorg, Scott Williams, Stella Stocker, and Harold Torres. Enjoy Briarcliff watching Entertainment and Open Road BitsTV.com. Films presents. Black Bear Pictures presents a Well Entertainment production in association with Seville Productions, an Arthur Sarkeesian production. Memory. First Assistant Director Bruce Moriarty. Associate Producer Regina Seifert. Co-production designer Kes Bonnet. Liam Neeson, Guy Pearce, Taj Adwal, Harold Torres, Ray Fearon, Monica Bellucci, Ray Stevenson, Mia Sanchez, Daniel DeBorg, Natalie Anderson, Rebecca Calder, Scott Williams, Doug Rao, Atanas Srebrev, Lee Boardman, Stella Stocker, Josh Taylor, Vlado Mihailov, Josh Macrina, J.R. Esposito, Antonio Jaramillo, Tudor Chirala, Sophia Soltes, Lubomir Bukfarov, Sigel Diamond, Marina Krumova, Danaya Valinova, Kate Nichols, Neda Spasova, Davina Vasileva, D. Raluca Apridu, Michael Robertson, Louis Mandylor, Kalina Stanchova, Rosen Kovachov, Trevor Van Uden, Kent Sherwood, Robert Kelty, Clayton Shane, Alex Apostle, Jeffrey Soltes, Amelia Klein, Solveig Romero, Petr Kirilov, Duamitar Sulev, Ilyana Koliva, Ralitsa Popova. Credits keep rolling.
Copyright 2021 BBP Memory. LLC, all rights reserved.